Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung isang breaking news ay nadiskubre ng Amerika through satellite na ang China ay gumagawa rin pala ng napakaraming nuclear facilities. Sabihin natin facilities lang muna kasi hindi naman tayo sure na nuclear bomb ang ginagawa. Pero ang nakita sa satellite ay mga bagong gawang istruktura na nakadesinyo para sa isang nuclear facilities. Kaya ito yung nakakabahalang video dahil ang China daw ngayon ay lalong pinadami ang kanilang nuclear facilities kasi nakikita nila ngayon na ang nangyayari sa Iran na kaya pala pasabugin ng Amerika ang lahat ng mga gusali o facilities kapag nakikita ang mga ito. Kaya parang merong disenyo ang Chinese ngayon, counter sa ginawa ng Amerika sa Iran, kung paano na patibayin nila na hindi makikita o hindi mabumba ang kanilang mga nuclear facilities at talagang nakakabahalang rate, bilis ng paggawa ng mga Chinese ng kanilang mga nuclear capabilities missiles, mga missile na nakadesinyo para lagyan ng nuclear warhead. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng, of course, channel ng Australia at dito malalaman natin ang kinaroroonan ng mga istruktura na ito na bagong gawa ng China ngayon. For you today, satellite images of a nuclear weapons complex in China's Sichuan province suggesting the country is rapidly expanding its nuclear capabilities. Sichuan province located ang mga istruktura na ito. And as CNN reports, the revelation comes ahead of US President Donald Trump's highly anticipated visit to Beijing. This dome holds clues about how China might be building what US intelligence says is Beijing's next generation of nuclear weapons. It's part of a secret Chinese nuclear weapons facility, constructed at blistering speed over the last 5 years. So, what do we know about this building? Declassified CIA document. There's only so much that you can say about the structure. So, we decided to take a closer look. We combined satellite images, over 50 snapshots from various phases of the construction process to recreate the view from the ground. Extensive piping snakes into a building with a tall ventilation stack and huge air handling units. That tells you that this gigantic facility is designed to handle very, very toxic materials. This is the centerpiece of the facility. Mga kababayan, no? Ang dami-daming tubo na malalaki. Yun daw ay dadaanan ng mga toxic materials. Kaya hindi yan factory, kundi yan ay isang nuclear plant or nuclear facilities na gumagawa ng mga nuclear warheads. Kaya ito ngayon ang after sa Iran, ay ito na naman siguro ang titingnan ni Trump kung paano niya patigilin tong China. Pero sa palagay ko, madaling kausap ang China kasi hindi yan mga terorista. Yan ay mga negosyante na utak, di ba? At kapag nakita nila na makipaggera sila sa Amerika, malulugi talaga sila, matatalo. So baka bawasan nila yung kanilang nuclear arsenal or nuclear facilities. Kasi may mga limit lang yan kung hanggang kailan lang o hanggang saan yung capacity. Kaya ito yung nakakagulat dahil halos isang probinsya ay grabe. Yung Sichuan province sa kabundukan. Ang dami-daming doon yung mga building structures na mga dome nakadesinyo talaga para sa isang nuclear laboratory or facilities. So ito yung nakakaano na rin galing pa si Trump sa Iran. Siyempre, malaking gastos yung ginawa niyang pagbubumba. Ngayon, pupunta na naman siya sa China, di ba? Tapos kung medyo magkainitan, bumbahan na naman. Mga kababayan. Pero palagay ko, China, madali talaga yan kasi hindi yan mga jihadist. Hindi avengeful. Wala silang ipaghihiganti ang China. Hindi katulad sa IRGC, sa Iran, na meron silang paghihiganti sa kanilang mga damdamin. Dahil nga sa pangbubumba noon ng Amerika sa Iraq War.
'di ba? At marami pa sa Afghanistan War at kung saan-saan pa yung naghihira sa Middle East. Marami ang mga binomba ng Amerika diyan kaya galit na galit palagi ang mga ano na yan, hindi sila makakalimot. Ang kanilang hatred sa Amerika ay nasa puso at karuluwa at embedded sa kanilang mga buto. Kaya hindi sila makakalimot. Kaya palaging revenge ang iniisip. Grabe naman yan. Hindi na nila iniisip yung mabubuhay sila na mapayapa, na mayaman. Ang sa kanila ay revenge talaga. Grabe. Kaya itong China, iba ang filosofiya nito eh. Tingnan lang natin kung talagang matigas ang mga utak nitong mga ulo nitong mga insik kapag kinausap na yan ni Donald Trump ay baka manginginig yung mga army diyan, no? Na noodles lang yung kinakain eh. O balik tayo sa balita, courtesy ng Sky News Channel, Australia. The reinforced dome shaped like a pill. The reinforced dome shaped like a pill. It's where we believe the components of nuclear weapons are being made or assembled. Ayun. We also see a tunnel just a few yards away. It's big enough to fit a large truck, and it disappears into the inside of a mountain. Experts say there's no known nuclear facility that looks like it anywhere in the world. Well, the facility that we're considering is clearly a nuclear weapons related facility. What precisely it does, we don't know, but it is very large. And just the sheer scale of it suggests that this is part of a very substantial investment in China's ability to produce nuclear weapons. This puts the Trump administration in a bind. U.S. President Donald Trump is set to visit Beijing next month, and he's expected to start discussions about negotiations to contain Chinese leader Xi ito naman ang Jinping's susunod nuclear na ambisyon ni ambitions. Trump, i-contain ang nuclear ambition ni Xi Jinping. Grabe, hindi lang pala pang-aagaw ng mga teritoryo sa karagatan at kalupaan ang ginagawa ng China. Sa kalupaan, ang inaagaw ng China ay teritoryo ng India, tsaka Rusya. Sa karagatan naman, teritoryo ng Japan, ng Taiwan at ng Pilipinas. At meron ding kunti doon sa banda sa Vietnam. Kaya mga agaw talaga ng teritoryo itong China. Ngayon, isa sa pangalawang ambisyon niya, pinakamalaking ambisyon para maangkin ang buong mundo, ay gagawa siya ng napakaraming nuclear na katulad ng sa Iran. Gagawa siya para matakot ang Amerika, bibigay ang Amerika, at siya na ngayon ang magiging world leader or siya na yung magkukontrol sa mundo, ang China, kung matalo niya ang Amerika na. Ngunit, alam naman natin na ang Amerika ay always 3 steps ahead or baka 10 steps ahead than anybody else dito sa mga galunggong na ito. Na katulad doon sa kay kami ni Xi Jinping na mukhang panda, di ba? Kaya wala namang ano ang Amerika, walang ano sa ano eh. Kasi hindi naman mga terorista itong mga inchik. At kapag nagawa sa magandang usapan, well, maganda. Hindi na idaan yan sa gira kasi hindi naman mga terorista yung mga inchik na yan. Kawawa naman pag bubumbahin yan, di ba? Hindi naman yan umaatake ng mga bansa through bombing, hindi naman terorista, sabi ko. So walang rason na bumbahin ni Trump ang China sa paningin ko. Kapag ako ang nasa kay Trump, hindi ko bumbahin ang China, wala namang kasalanan yan. Ang kasalanan yan ay nangaagaw lang eh. Pero hindi yan pumapatay ng mga tao. Diba, nakikita naman natin. Hindi terorista. Kaya diplomasiya talaga ang dapat yan sa China, hindi yung gera. Ano sa palagay niyo mga ka-Good News Daily TV? Pag-comment sa inyong mga magandang insights sa loobin tungkol dito sa namataan na naman ni Trump na nagparami ng nuclear na armas ang China. At hindi lang yan, pati mga struktura, facilities, mga buildings para sa nuclear ay dumadami na. Sa China, gulong-gulo na ang mundo. Mga ka-Good News Daily TV, ako'y maghintay sa inyong mga komento at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.